So yun na mga ka-business, gusto ko lang din po sanang ipakita sa inyo yung video kung saan ay napadaan po kami doon sa lugar nila Kuya Bong at may mga sinabi siya roon na hindi namin inaasahan at mahalaga ito na mapanood nyo po para mas lalo nating maintindihan yung istorya ng buhay ni Kuya Bong. So ayun, panoorin po natin mga ka-business namin ginawa. Saan ba tayo pupunta kayo, Bong? Yaso pa. Meron tama. Ano yung pupuntahan natin dito? Bahay. Bahay niyo? Bahay lang dati. Dito ba yun? Yaso pa. Parang iba yung dinaanan natin noon. Sa kabila, no? Kabila yun. Tayo, Bicol. Bilog lang. Dito ka tumira dati, Kuya Bong? Dito. Natandal na ako dito. Ay, sa baba po, no? Naaalala mo na yung mga Kuya Bong, yung mga kung meron kayo noon? Well, sabi naman kasi nung doktor ay normal daw yan. Habang tumatagal ay may isip niya o kumbaga babalik sa alaala niya yung mga dati. Nabanggit nung siya'y pinarehab. Nabanggit ng doktor. Ayun, ikulay pula. Kulay pula. Pula. Pulang? Pulang gate. Ito sa kanan? Saan kayo, Bong? Ang laki, oh. Saan? Yung pulang gate. Pula. Kung ganyan na ba pader niya noon o wala pa? Ganyan na? Ganyan na yan? Mga ka-business, hindi ko pa po kasi pwede ipakita eh. Pero wow, pader pa lang. Ang laki na ng ginastos dyan. Ganyan na itsura niya noon. Pati yung gate? Ay, pinalitan na. Maluwag pala sa loob, Kuya. Maluwag sa loob yan. 500 dyan, kuya eh. 500 square meter, malaking lot. Tapos may bahay pa. Oo, yung itong harap, yan naman yung Ito, Kuya Bong, ito. Bakanting lote? Wala siyang bahay? Meron na. meron na rin daw eh. Meron Saan kayo nagkalaga ng baboy? Sa likod dyan. Dito. Sa 300 square meter. Ngayon kayo Bong, bakit yan unti-unti na bumabalik sa yung ala-ala na itong mga kumbaga property o mga pag-aari nyo nung araw. Ano bang gusto mo mangyari dyan, Kuya Bong? Maibalik sa iyo, ganun? Gusto mo maibalik sa iyo? Pag-pray natin at gagawin ni Kuya yung kanya magagawa, ha? Hindi ako mangangako, pero gagawin ko lahat na magagawa ko, Dapat kami ni gawin. Ate. At ipag-pray natin na sana kawaan tayo ng Panginoon, no? Na maibalik sa iyo yan. Kung mapatunayan natin, yun kasi ang magiging usapin dyan na dapat ay sa iyo talaga yan. At naniniwala naman kami ni ate mo na walang ibang dapat na magmamay-ari niyan, ikaw, dahil ikaw ang anak eh. Oo. At nag-iisa ka lang, no? Ibig sabihin mapatunayan pagdating sa mga usaping legal, Opo, sa no? likod. Kasi kung kinakailangan mag-file tayo ng kaso, edi gagawin natin para no? Pero siyempre kukonsulta muna tayo sa ating abogado, ha? Kuya Bong, bago tayo kumakbang, konsulta muna natin at masasaan ba yan? At ang ko dito kay Kuya Bong sa ilang taon, ngayon nga naalala niya yung mga tao na puntahan niya yun. Oo. Diba? Ito yung talagang sabi ko nga kay Kuya Bong, hindi ko talaga inaalis sa kanya na merong darating, merong plano ang Diyos para sa iyo, Kuya Bong. Ito yun eh. Ito na yun eh. Na mabalik yung dapat para sa kanya. Yes. At sa paglilinaw lang po, kami ni Mrs. Ka-Business ay wala kaming anumang interest. Wala po. Diyan sa mga ari-arian ni Kuya Bong. Sa kanya yan, no? Kumbaga ang sa amin ay pagtulong lang na maibalik sa kanya kung ano yung nararapat sa kanya. Kasi ilang taon siyang nagdusa sa lansangan, ilang taon siyang nangalakal, na gano'n ang itsura niya, na ilang taon din siya naging mabaho, ang kanyang buhok walang gupit-gupit. Siguro po mga ka-business, kung di namin nakita si Kuya Bong, wala na. Totally, na yung isip niya, mental niya, wala na talaga. Tsaka baka it's either mapahamak siya o yun ba, yung mamatay na siya, totally
Kasi sabi Sira niya ng eh, isip, oh. sabi niya, ano ka ngayon, di ba? Nung sabi tinanong natin siya, malapit-lapit na rin daw siya mamatay nung time na yun eh. Kasi Parang- tatay nga, nanay niya, Kasi patay ano na siya sa buhay eh. Wala na siyang gana. disposition noon. Kaya Kuya Bong, karapatan mo to malaman kung ano nangyari sa kabuhayan nyo. Para naman hanggang ngayon, hanggat buhay ka, mapakinabangan mo yung dapat para sa'yo. Yes, oo. Magkaroon ka ng sariling pamilya mo na mapakinabangan din na magiging pamilya mo. Ang lalaking halaga nito, mga kabisnes naming minamahal, milyon ang halaga nito ngayon sa panahon natin. At Ang laking baka property sabihin po ng nito. mga kabisnes, wala po kami interes. Wala Ang kami gusto interes namin dyan. kay Kuya Bong, mabago talaga yung buhay niya, Yes. mapakinabangan niya hanggat buhay po siya. At kung sino may magiging pamilya niya, mapakinabangan din. Wala kami interest dyan sa material na bagay na dahil meron naman kami. At ang sa amin, yung pangako ko kasi sa Panginoon Diyos eh, na gagawin ko lahat para sa kapakanan ni Bong. So ito parte ito. So let's go na. At ang yaman mo Bong, napakayaman Pader mo, pa lang. Bong. Ay grabe, yung laki ng lote. Tapos yung bahay na yun, Bong, yun na rin yun. Oo. Diyan ka pala ito lumaki. Oo, dito ko lumaki, dito na. Tansya ko po ngayon mga kabisnes naming minamahal. Yung property na yan, yung harap, magkaharap. Sa presyohan yan ngayon, no? More or less lang ito dahil hindi naman ako eksperto. Pero ang pagkakaalam ko dito sa lugar na ito, ang zonal value ngayon dito ay nasa Magkaiba si dito doon. 9,000 to 10,000 per square meter. Dito Magkaiba po. si dito. Yung pa tsaka dito sa kapila, magkaiba. Magkaiba. Oo, magkaiba. Ano Dito. pinagkaiba Kuya Bong? Dito, 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 wala. Rights doon. Oh, pirmahan lang. Dito iba dito. Totoo lang. Hindi, May iba dito. titulo ba yan, Bong? Dito meron. Yung alin? Dito Dito meron. ba daw? Dito norte. Dito banda. Add-on rights. Doon daw, rights. Pero, Doon, rights doon. oo, noon nung araw yun, Bong. Pero ngayon, sa nakikita kong sitwasyon ng lugar ay may mga title na yan, na pati. Magkaiba si dito sa Pangita tsaka sa Pag-asa, magkaiba. So, ibig sabihin, Magkaiba ang rights. nasa Oo. 700 square meter times, palagay na lang natin na 8,000 per square meter. Lagyan mo ng 6 lang. 6, palagay na natin 6. 6,000. Meron kang 4 million mahigit na pag-aari kung sakali, no? May ayos ang lahat ng yan. Sa lupa pa lang yun, ha? Bakod niya kami, palagay ng bakod niya kami. Talaga? Lahat yan, may pera lahat yan. Yung mga posta yan, may piso lahat yan. Oh? Yung piso dati ang piso may kalabaw dati. Oo. Ayun, piso. umamano. Ay talaga, may pisong kalabaw? Oo, ganun, malalaki dati. Oo. Lahat yan, meron lahat yan, yung mga badat lahat yan, meron lahat yan, kalabaw. Bakit dinagyan nun? Pampaswerte. Pampaswerte daw kasi yan, pampaswerte. mga Yung piso malalaki dati, Oo, dati yung piso. naputan ko yung buong. Yung may kalabaw. Oo, malaking piso. Eh, pinaglagyan lahat yan. Lahat ng posta niya, meron lahat yan. Talaga? Nabuto mo pala yun, te. Oo. Pisong kalabaw na malalaki nun. Eh, halos magkasing edad lang tayo. Kaya kung ako 45 na ako, ikaw 42, ikaw naman, oh. Ikaw naman pareho. Pati yung yung nyog. Ay, yung 2 piso na abutan mo yun, di ba? Oo, 2 piso. Ay, Ay, yung parang Dos. gano'n, dos, doon na pagkalagalan. Maliit. Kahit 10 piso. Oo. Yun. Eh, yun ang ginagamit ni Burno kasi nun, pang Caracross. Oo. Sanay maglalaro. Ay. Bumili ko ng bubblegum yun. Ay, sus. Dami ko na bibili nun. Bakit ka na to? Kahit 2 piso malalaki din, no? Ang 2 piso malalaki. tanking. Nabutok ko. At yung dos na papel. Oo. Oo. Papakal. Nabutok ko yun. Wala, matatanda na pala kayo eh. Nabutan nyo na pala Malaki, yun. malaki na rin ako nun. Malaki na rin ako nun. Lang yun dati yung bigas na. Pero Kuya Bong, ito yung pangalawang yugto ng buhay mo. Ito yung Na sinasabi natin na Boom 2.0. zero. Oh pala, oh. No way. 2.0. Ibig sabihin, bumabalik na talaga sa alaala ni Kuya Bong lahat. Ang dami niya nang naaalala kasi. No, doon sa mga kung halimbawa po, merong mga tao na Diyan na nakita nila, kuya, dyan, oh. Diyan ako nakita dyan, di ba? ginawa ng hindi maganda ito si Bong. O ibig sabihin sinamantala yung ganong sitwasyon ni Bong noon at saka nung kanyang nanay.
ay may pananagutan po kayo sa batas, no? Sa batas, antimano yan meron. Yan ang nilaro ko ulit, si Kuya. Tsaka dati. Marami siya nakita eh. Kasi ang dami ng ang dami ng nababanggit sa amin ni Bong. Ito po Yung mga curiosity bagay niya na na dati lumabas. hindi niya naalala. Oo. Nagkakaroon na siya ng kumbaga, noon dati wala siyang pakialam, ngayon nagkakaroon na siya ng pakialam na At nagkaka-interest na siya. Oo. Kagaya niya, nabanggit niya kanina na gusto niyang maibalik sa kanya. Oo. Kasi nga alam niya sa kanila yun eh. Mm-mm. Dati wala siyang pakialam. Grabe siya, bro. At sabi ng doktor doon sa rehab, sir, baka mapansin ninyo na may mga mababanggit siya na mga bagay na kumbaga yung memory niya, Mm-mm. yung mga maalala siya. Normal yun, sir, kasi talagang ganun ang process ng ano. Ito na nga. At yung mga taong gumawa sa kanya ng halimbawa lang, ng hindi maganda, ang laking sisi nila ngayon kasi panigurado. Hindi ko talaga lulubayan yan, mga ka-business. Maniwala kayo sa akin. Susuyuyin ko po talaga yan para dyan kay Bong. Kaya, yun nga, nababanggit ko dun sa aking vlog sa mga nakaraan tungkol dito sa Bong 2.0 na makipag-ugnayan po kayo sa amin para maibigay nyo po yung inyong side. Ano po? Huwag nyong antayin na kami ang dumating po dyan sa inyo kasi baka maging huli na ang lahat. Ano po? Dahil kung kinakailangan basta kung ano yung nararapat gawin, pupunta kami sa NBI, pupunta kami sa abogado, walang problema, may mga kilala tayong abogado na makakatulong sa atin. Sa Supreme Court, meron tayong mga kakilala riyan na maaaring makapag-advise din sa atin sa bagay na yan. So habang habang may panahon pa, ibigay nyo yung side nyo po. At kami naman ay sinasabi po namin sa inyo na malambot ang aming puso. Opo. At hindi po kami mapang-api Oo. na tao. Ang sa amin lang ay mabigyan ng katarungan at masagot yung mga tanong patungkol dito sa buhay ni Bong. Opo. Yun lang po. At karapatan. At madaling kausap yan si Bong. Opo. Siyempre may Mabait pagkakataon kayo ngayon na kausapin si Bong dahil sa unti-unting nagiging maayos na yung kanyang estado, yung kanyang kaisipan. Grabe ko. Baka may mga naihukay ka pang ginto kay Bong. Baka tabi. Wala. Wala? Wala. Babae, meron. Ang galing. Nung buhay pa ang tatay ni Bong, normal siya. Hindi siya ganon. Hindi siya kulang sa 7, sobra sa 8. Opo. Okay. Ngayon, tinanong ko kay Bong, ano bang ginawa nila ng mag-asawa? Meron daw pinapirmahan sa kanya. O kinuha yung pangalan niya, isinulat. Ay ito po, kausapin ninyo na kung totoong meron pinapirmahan sa kanila, sa kanya yung mag-asawa. Naalala mo ba yung Bong? Sino yung mag-asawa na yung tinutukoy niya? Ano pangalan ng asawa niya? Siguro naman pangalan na sige. Yun ang kasi medyo yung memory ni Bong eh. Nandun Yun pa lang tayo ang- sa recovery. Yun lang po ang natatandaan ko na yung nanay ni Bong, si Mari Presing, nagpasama sa Almar sa bangko na may mga dala pong mga resibo ng ilaw. Wala na, talagang stress na eh. Kumbaga wala na sa katinuan. Wala na eh. Kasi nga sa problema at saka nalipasan na ng gutom. Hindi na makakain ng Ang edad ni Bong noong panahon na ang nanay niya ay nagkaroon na ng problema sa pag-iisip, mga ilang taon na po si Bong noon? Palagi ko nasa 32. 30. Kasi 32. Opo, ganun. Okay. So, Ano na po nila eh, sinamantala nila yung tao. Tinulungan na nga sila na para tumira sila sa bahay nung mga tao
Nung bandang huli, hindi na umuupa. Kumot wala na po si paring Julian, sinamantala nila yung mag-ina. Kaya nawala ng pag-iisip na rin yung si Mari Prisimi. Yun ang ano ko sa kanila, psychology ko dun sa mag-asawa na yan. Tapos meron nga pong kinuwento sa akin si Bong na meron siyang pinirmahan. Ilalabas ko yan mga ka-business, yung pinirmahan na yan. Meron siyang pinirmahan. Tapos kinuha, hindi ko alam, Kuya Jun, na Sandali po. patapos tapo. Kaya dyan saglit po, baka ma-misinterpret eh. Ang ibig ko po sabihin doon na ilalabas ko ay imbestigahan ko po yan. Aalamin natin kung ano yung pinirmahan. Ano po? Ano ba yung pinapirmahan sa'yo? Blanco? Na papel? Walang nakasulat? Wala. Ayun, so ayun, at least klaro ano? Blanco na papel, pinapirmahan kay Bong. Ano yung coupon ban o Kuan ban. coupon ban? Okay. Sige po, Kuya John, tuloy niyo po. Kaya ito si Bong nung napabayaan na po, wala na sa pag-iisip din. Kung saan man makita ng misis ko yan, Tika, aabutan ng pera. opo, sandali. Ibig sabihin, yung nanay ni Bong na nawala na sa katinuan, ito si Bong, Wala na rin. wala na rin sa Wala katinuan. na rin po. Ang dahilan, dahil sa hindi sila nakakakain ng Tama. tama Oo. ng oras. Minsan 3 araw po, hindi kumakain. Yun po ang katotohanan nun. Pero yung mga nangupahan, nandyan, nakatira. Opo. Isang po nakatira sila Kuya Bong po. Wala po, pag-alagala na po. Sila na lang Silang mag-ina? Oo. Hindi, yung nanay niya, uuwi ron. Pero maglalakad na lang po minsan. Ilang Wala. taon na ang nanay ni Bong nung nawala sa katinuan? Mga ilang taon na po si Mga Nanay Prising? Mga 58 po siguro o 60. Mga 60. Yun po ang pagkakatanda ko. Tapos, wala na sa katinuan ng nanay. Ito si Bong ay gano'n na rin. Na-observe, napansin nyo na rin na wala na rin sa katinuan. Dahil nga 3 araw walang kain. Nalilipasan ng gutom. Pero yung nangungupahan ay doon pa rin nakatira itong Aris. Opo. Nandun pa rin sila. Anong ginagawa po sa kanila? Kung nakikita na parang nagiging mental. Hindi, malayo naman ako sa kanila. Hindi ko alam kung pinakakain siya. Pinapakain ba kayo ng Bong? Minsan hindi. Minsan pinapakain. Tapos ano ang trato sa inyo? Ikaw ba'y binubulyawan? Ikaw ba'y pinagagalitan? Hindi naman. Wala naman. Ayun. Paano ka niyayaya na kumain? Niyayaya rin ako kain. Yung pakikitungo naman ng mga nangungupahan dito kay Bong at saka doon sa nanay niya na parehas na nga sa pagkakataon na yun na may problema na sa pag-iisip. Siyempre, si Bong bilang anak ay hindi niya rin maalagaan yung nanay niya, masikaso dahil siya man din ay may problema na rin sa pag-iisip. Tama po, Kuya John. Opo. Ngayon, sa ganong mga sitwasyon, nananatili yung nangungupahan ay nandoon. Opo. Nandoon pa rin. Opo, nandun. So sa madalit sabi, mga ilang taon po na nandoon sila. Ay, Hanggang sa namatay ang nanay ni Bong, nandun sila. oh, ito po. Andun, Okay. di ba, Bong? Oh. So, nung namatay, mga anong taon po namatay yung nanay ni Bong? Mga, Anong year? mga 2003 po yata. 2003. 2002, 2003. Oh, ganun. Kung hindi kayo, no? More or less. 2003. Ngayon ay 2023. So, pagkalipas ng 20 years? 20 years na ano po? Opo. 20 years. 2003 namatay si Nanay Prising. Nung namatay ang nanay ni Bong, may mga dumating bang mga kamag-anak para makipaglamay? Ayun ang hindi ko po alam. At saka hindi ko po natanong kay Bong kung meron dumating at kung saan May dumating ba, Bong? Saan ba binurol ang nanay mo? Manila. Sa Maynila, hindi dito. Doon nilagay lahat. Okay. Tapos, yung nangungupahan nandun pa rin. Opo. Andun ka. Hindi ba itinanong o nag-usap man lang yung kamag-anak ni Nanay Prising at yung nangungupahan kung ano ang plano ngayong wala na yung mag-asawa at si Bong na lang ang bukod tanging natitira na
supposed to be siya talaga may-ari ng mga ari-ari ang naiwan ng kanyang mga magulang. Hindi ko na po nasundan yun eh. Kung meron silang kamag-anak na pinagbilinan kay Bong eh. Basta't yung aking iniisip lang, dapat ibinilin po si Bong sa foundation. Noong mga panahon na yun, kasi ang haba ng panahon eh, no? Na si Nanay Prising ay nawala sa katinuan at si Bong din ay wala sa katinuan. Ang haba ng panahong lumilipas na sila ay nasa lansangan lang, hindi man lang ba sila ipinagmalasakit nung nangungupahan na lumalabas dito na parang sila na ang nagmay-may-ari Opo, nung yung property. yes, nung property. Hindi man lang ba ipinagmalasakit na ipagamot, Wala. dalhin sa isang institusyon? Hindi ko po nabalitaan yun. Wala. Walang, at saka walang naikwento si Bong sa amin na ganun. Wala po silang walang kinukwento yung bata na gano'n na dinala si mama sa ospital. So namatay na si Nanay Prising, nailibing na. Ano nang nangyari sa buhay ni Bong? Kung saan-saan na lang po napunta. Kung saan-saan napupunta si Bong, kung saan-saan natutulog, as in taong grasa na. Wala po. Yun ang katotohanan nun. Andun pa rin yung nangungupahan. Opo, nandun pa rin. Tindi ah. Ngayon, yun nga, kinuwento niya meron puro sa kanya pinapirmahan. Patay na ba si nanay mo nung may pinapirmahan sa iyo? Buhay pa. Buhay pa. Sa kanya pinapirmahan, syempre, siguro, matanda na rin kasi si Nanay Prising that time at iniisip nila na maaaring hindi na magtatagal dahil doon sa nakikita nilang kondisyon siguro. Kasi hindi naman nila pinagagamot eh. Yun lang naman ay thinking ko lang po, ano. Ngayon hanggang kailan sila nanirahan doon, yung nangungupahan? Siguro po ang tansya ko lang nasa 15 years. Anong taon, anong year sila nawala na dyan? Nung sabi ni Bong, wala na ako ron. Binenta na rin nila yung lupa. Yung property. Sila ang nagbenta, yung nangupahan. Sila nang nagbenta. Kasi meron nga raw siya pinayirmahan. Kanino nila ibinenta? Parang sa ibang tao na eh. Opo, kanino kaya sino yung tao na yon? Bong. Ayan ba Bong, yung Kamag-anak ba? kamag-anak niyo pinagbenta? Ang bumili? Hindi ata eh. Hindi. Pero Yung bang nakabili, yan pa rin yung nandyan ngayon. Opo. Sila pa rin. Okay, so may pag-asa tayong alamin yan. At kung ibinenta, saan galing yung mga dokumento? Ayan. Diba? Ayan po ang tanong. Ano yung mga dokumento na ginamit para maibenta? Yung bang mga dokumento na yun ay legit? Tunay? O kung nakuha man nila yung mga original na mga dokumento, andun pa rin yung katotohanan na hindi sa kanila yon. At bakit meron silang pinapirmahan kay Bong na blankong coupon ban? Di po ba ano ang inilagay nila roon? So salamat na lang sa Panginoon Diyos kasi yung nakabili ay nandyan pa rin. Opo. Kuya John. Alam mo yan Bong, nandyan pa. Sila pa rin. Sila pa rin. Okay. Pero yun nga po, nakapagsalita ako, sinamantala nila yung mag-ina. Totoo yun. Walang pag-aalinlangan. Lalo pa nga kung May diferensya. totoo na talagang ibinenta nila. Ano po? Kung ibinenta nila, pag nakausap natin yung nakabili, ito po ang halaga, ito po ang aming deed of sale, ito po ang pagkakabili namin, ay talagang ibinenta nga nila, no? Sino nagbenta? Sino nagbenta? O, di ba? Yun ang ang kailangan managot siya. Bakit niya binenta? Mananagot talaga siya. Pinatira lang siya tapos ibebenta niya. Mananagot talaga siya. Na alam niya, ganyan ang pag-iisip ng tao po. At yung nakabili, Mananagot din. ay may pananagutan din kasi panigurado ko naman, taga saan ba yung nakabili, Kuya John? Ayun po ang hindi ko alam eh. Hindi sila lehitimong taga rito? Ayun, maaari hindi tiga rito. Oo, kasi kung halimbawa lehitimong taga rito, alam nila yung istorya nito ni Bong. Alam nila yung sitwasyon. Ngayon kung hindi naman, ay malalaman po natin yan sa mga susunod.
Alam mo yung lugar, Bong, di ba? Hanggang ngayon yung bahay nyo. Yes, Mrs. Ka-Business, may gusto kayo Meron tanong. po isang lote kanyo po. Sa harap, Sa harap. Ayun din po ba yung nabenta rin? Nabenta rin yun. sila rin. Sino nakabenta? Sino ang nagbenta? Yung pinunta natin sa Maynila. Si... Yung pumunta ng... Hindi. Ang binabanggit ni Kuya John is yung upahan. Yung pinatira na yung mama mo. Dito yun, sa kabila yun. Sila nagbenta nun. Ang nagbenta nung sa kabila, yung mas malaking lote, yung sa harap nakatapat na medyo mas maliit, sino ang nagbenta nun? Yung pinunta natin sa Maynila. Yung sa may, paano mo nasabi na sila ang nagbenta? Sila yung pumunta sa bahay. Pumunta sa bahay, tapos, Binenta nila. paano mo nasabi? Sila nagbenta rin. Ah, Sinabi na sa akin. sinabi sa iyo na, Bong, binenta na namin yan, ganon. Oo. Ayun, Ano ni nanay mo yon? Kamag-anak? Kapatid? Para kapag Kapatid ni nanay mo Ah. mismo. yung pumunta ng lokasyon. Yung pupunta ng Ilocos, yun ang nagbenta. Okay, sige. Hindi yung mismong naabutan natin dun sa Blooming Treat. Hindi yun. Yung binabanggit nila na kapatid ng nanay mo na nagpunta ng Ilocos, na nasa Ilocos. Okay, hanggang ngayon ay nasa Ilocos, di ba? Okay, so nagkakaroon na ng linaw rito mga ka-business naming minamahal. So yung mas malaking lote, lumalabas rito, lumalabas po ginagamit ko yung terminong lumalabas, batay sa mga salaysay ni Kuya Jun at saka ni Bong, na sila ang nagbenta. Pero yan po ay hindi pa kumpirmado, no? Hindi pa yan kumpirmado kasi sasaliksikin pa po natin yan, mga kabisnes naming minamahal. Ito lang po ang sinabi sa akin ni Bong. Meron daw siyang pinirmahan. Ang nagpapirma raw, yung pinatira nilang at ang pangalan. Ano po ba ang buong pangalan yan, Kuya Jun? Ang apelido. Tanong ko sa iyo, Kuya Jun, yan bang buhay pa? Buhay pa po. Asaan siya ngayon? Nandito lang yan. Umuupa-upa rin yan. Muupa-upa. Oo, pero mga kapatid po nandito. Asaan ngayon yan si... Nandito lang po yan. Alam niyo ang bahay. Hayaan niyo po pagka mga bigyan mo ako ng mga 5 araw o 1 linggo. Ipagtatanong ko po kung saan nakatira ngayon yan. Pero baka alam nga ni Ate Gina mo. So ayun, nakikisuyo po ako. Kung mapanood ito ni... At nandito ka lang pala sa area na ito, ay makipag-ugnayan po kayo sa amin. Ano po, mayroon po kaming ipipin dyan sa video na ito sa comment section. Ipipin po namin yung aming cellphone number at saka yung messenger, no? Magpakilala po kayo kung kayo po yon para mapag-usapan natin at syempre may ibigay nyo yung inyong side. At ako po ay seryoso sa bagay na ito. At kung kayo naman ay nagkamali, halimbawa lang naman, ay siguro ito na yung pagkakataon na mabigyan kayo ng chance na itama yung naging mali habang kayo buhay pa. At kung wala naman kayo naging pagkakamali, ay magandang pagkakataon din po para maihayag ninyo yung inyong side. Ano po? At sana huwag kayong magdalawang isip. Huwag kayong magdalawang isip ano po na makipag-ugnayan sa amin, makipag-usap. Hindi ang layunin namin na para kayo ay guluhin o pahiyain, kasi nandun yung katotohanan na malaki ang inyong maitutulong, malaki ang inyong kinalaman sa mga pangyayari. Ano po? So ayun, sige Kuya Jun, salamat sa iyo ha, at sana ay sa susunod makausap mo na siya at ikaw nang bahalang magparating. Sabi mo 5 araw, ano po? Opo, Sige po Kuya Jun. Anak, ano palang pangalan ng asawa nun? Di ba? At doon sa kapatid ng nanay ni Bong, si kapatid ni Nanay Prising,
na nandyan sa Ilocos, kung mapanood nyo po ito, samantalahin nyo na po ang pagkakataon na kayo ay makipag-ugnayan sa amin para maibigay nyo po yung inyong side. Dahil sa lumalabas sa sinabi ni Bong na kayo ang nagbenta naman doon sa property nila sa harap, yung mas maliit na lote. Ano po? At kung kinakailangan suy-suyin namin kayo dyan sa Ilocos, hahanapin namin kayo, pupuntahan po namin kayo. Ano po? So, pinakamainam ay makipag-ugnayan kayo sa amin para maging malinaw ang lahat. Yes, Mrs. May Ka-Business. question po ako. Nung naibenta yung 300 square meter na yun ng kapatid ng nanay mo, may binigay pa sila sa iyo? Walang pera mo ibinigay Wala sa binigay, iyo. wala. Kahit 5 doleng? Wala. Walang binigay, kahit 5 wala. May binigay. Basta sinabi lang sa'yo, Bong, ayan, nabenta na yan ha. Ganon. Maging damit o pinakain ka, hindi man lang ikaw ginawan. Wala. Binigyan. Wala. Ay, nagsabi lang sa yung bumili lang. Ay, yung bumili? Oo, Ayong bumili, hindi yung kapatid ng nanay mo. Ang sinabi nung nakabili, ang nagbenta, yung kapatid ng nanay mo. Oo. Sino yung nakabili, Bong? Hindi ko na siya ng pangalan nun eh. Asaan na ngayon yun? Ano pa rin? Sila pa rin yung nakatira doon sa ano? Kabila. Okay, sige, yung harap, lagay mo dyan. So, yun, at least meron tayong mga Idea. pupuntahan. Okay. So, ano pa bang nakalimutan natin? At after 5 days daw, mga 1 linggo, sabi ni Kuya John, ang hinihingi niya para makausap. Ano po, para maging malinaw ang lahat. Ang sa akin lang dito, mga ka-business naming minamahal, kung halimbawa, totoo na yung kapatid ni Nanay Prising ay siya nga ang nagbenta ng mas maliit na property ng mga magulang ni Bong, bakit naman hindi mo man lang binigyan ng kahit magkano ito si Bong? Sabihin na natin dahil sa wala sa katinuan si Bong, okay, ando na tayo. Pero bakit hindi mo inasikaso si Bong? Lumalabas pamangkin mo ito. Di ho ba? Sana ayan, makipag-ugnayan kayo sa amin. Maraming tanong. At kung halimbawang si Bong ay hindi totoong anak, no, ni Kuya Julian, ampon si Bong, bakit pinabayaan nyo pa rin? Alam nyo namang itinuring na anak. Yun ang... Meron pa rin po kayong pananagutan dyan. Opo. Bakit pinabayaan ninyo? At kung ampun man, ang ampun ay may karapatan pa rin. Apelido ng tatay mo. Yes, at saka si Bong nag-aral, ang gamit niyang apelyido ay... So ano ibig sabihin? Binigyan siya ng pangalan. Kasi hindi yan makakapag-enroll sa school kung walang birth certificate. Di po ba? Opo. Mga ka-business naming minamahal. So ang susunod nating magiging hakbang dito ay pupunta tayo sa eskwelahan ni Bong at tingnan ang records, no? At kukuha tayo ng birth certificate Opo. ng NSO, no? PSA. PSA, sorry. Para ma-check natin kung yun talaga ang buong pangalan ni Bong. Ibig kong sabihin, binigyan siya ng pangalan, no? It's either ampun siya or hindi, binigyan siya ng pangalan. Tinutukoy natin dito, yes, Mrs. Ka-Business, may karapatan. May karapatan. May karapatan si Bong. At sana kung nakita nyo may mental illness si Kuya Bong, napagamot sana. Yes. Hindi nyo na pinabayaan si Kuya Bong na magpalaboy-laboy. Sinamantala nila ang ano ng tao. Tumanda si Kuya Bong. Nang ganun lang, paikot-ikot ang buong buhay niya na Parang, palaboy. yes, parang inantay na lang na mamatay. Sorry Opo. Sorry po, yun ay thinking ko lang, hindi ko po yun ibinibintang. Yun ay thinking ko lamang na wala nang pag-asang gumaling. Paano ngayon to? Ito na si Kuya Bong, oh. At unti-unti nang bumabalik sa kanyang alaala yung mga pangyayari. At ang laki na ng improvement nito, ha. Natutuwa nga po kami, pati yung misis ko, Bong, ikaw na ba to? Hindi nyo po pala napapanood si Bong sa vlog. Hindi ako marunong anak mag-cellphone. Ito po si Bong, yung unang-unang tagpo na nakita po namin siya. Ito po siya, oh. Talagang Boss Bud, paso yung unang tagpo. Videos. Video, yung vlog natin. Para may idea si Kuya Jun kung paano natin nakilala si Bong. So, mga ka-business naming minamahal, Kuya Jun, may gusto ka pang sabihin?
O sa susunod na natin ulit na pag-uusap? Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, sa lahat, kailangan po lumabas yung katotohanan. Kasi ako nagagalit po ako. Nagdidesisyon ako yung sa isip ko lang. Dapat pinasok ang konting pera o malaking pera sa foundation. Buti nga po natagpuan ninyo ito ka-business. Natagpuan nyo po si Bong. Kung hindi nyo po natagpuan to, palaboy-laboy ito. Tsaka baliw na po. Opo. Yun ang inaano ko, sinamantala nila yung kawalan ng tao. Yun nga pong hayop, aso man, pusa, kinakalinga. Yan pang merong Tao siya. tao siya. Doon ako nagagalit. Kaya sabi ko, sa madalit salita, sinamantala nila eh. Sa kawalan ng kakayahan. Mali yun. Ako hindi rin po ako nakapag-aral pero nakakaintindi naman ako. Kaya ang anak ko, pinag-aral ko. Kuya Jun, Para may magtuturo rin sa makikiraan po ako Kuya Jun, ano. Una-una salamat ng marami sa iyong naging partisipasyon at bukas Oo. na pangunawa patungkol dito sa bagay na sa kapakanan Ito ni po Kuya siya. Bong. Ngayon, Kuya Jun, mabalik ako. Saglit lang. Kuya Jun, nabanggit mo kanina na balak mo sana na si Bong ay ipaasawa o ipakasal doon sa iyong anak. Anak ko. At ang binanggit mo, ang dahilan ay para sana ma-secure yung mga ari-arian. Ari-arian. Dahil nga si Bong sa panahon na yon ay wala na sa katinuan. Totoo po yun, yung iniisip ko. Pero mali. Bakit hindi mo ginawa? Hindi rin siguro papayag kanyang magulang. Nino, Ni Marie Prasing. bakit buhay pa nung panahon na yon? Opo. Okay, Buhay pa. buhay pa. Hindi rin siguro papayag. At yung isip. ang buhay noon sa panahon na yon ay si Nanay Prising na lang. Opo. Nung naisip mo yung bagay na yan. Okay, pero wala na sa katinuan. Wala na. Okay. Yun ang iniisip ko habang ako'y nagmamaneho, nasa Manibela ako. Kasi ang laging sinasabi po ni Bong, manliligaw raw siya. Gusto ko na mag-asawa. Ayun ang ano niya. Gusto ko manligaw, gusto ko na mag-asawa. Kuya John, siya ba yung babaeng nakita namin doon sa video? Nung nag-vlog si Bong dito sa inyo? Ay, hindi po. Hindi yun? Hindi. Okay. Hindi nakita ron sa video? Hindi. Kasi na po yung anak niyo. Yung anak ko na yun, Yung dapat niligawan ni Kuya Bong. Eh, ipapaasawa niyo kay Kuya Bong. patay na po. Patay na. Patay na. Eh, sino yung nakita namin sa video doon na babae? Na anak nyo rin? Anak ko po yun, kaya nang napatapos ko, dapat teacher po yan. Ngayon po, nagtatrabaho po siya sa Philippine Cancer Association. Opo. Dalaga pa yun? May asawa na po? May asawa na po, may May isang asawa. anak. Okay. May apo na ako. Ayan ang una kong apo sa kanya. Yung asawa niya ay nagtatrabaho din. Opo. Yan ang mga business na itanong ko lang, baka isipin nyo bakit napunta ron. Hindi kasi, akala ko, yung nakunan doon sa video, yun yung gustong ipaasawa ni Hindi Kuya po. John kay Bong nung araw. Hindi po. Yun lang naman yun. Nothing more. Okay, so... Kaya ito po yung ayan, oh. Kuya Ayan Bong siya, na oh. unang natagpuan namin. Ayun siya. Pero ako mag-aan. Ano nga nila eh. Sinamantala na nila yung kahinaan ng tao. Kaya doon ako nagagalit eh. Part 2 na ito eh. Ang part 1 yan ay ito. Saglit lang po mga kabisnes ha, para maging malinaw rin kay Kuya John. Kasi impormasyon ito eh. Eto siya. Kauna-unahan pong nakita na si Bong. Ayan po. Excuse me po. So okay na po siguro tayo. Mga ka-business, pakiabangan na lang po yung susunod naming update patungkol dito sa storya ni Bong. Bong 2.0. Tuloy-tuloy lang po ang suporta at panalangin mga ka-business naming minamahal. Kaya Bong, magpaalam muna tayo sa ating mga viewers. Salamat po ng marami. God bless sa ating lahat. Salamat po. Bira lang po.
So, yan po yun Kuya John. Yan yung tsura niya noon. Sa una-una. At ito na siya ngayon. Saan po galing, saan lugar to? Saan pagkita po? Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.
kayo